Mahal ko kayong mga kababayan ko at gagawin ko lahat in my power and capacity para mapaganda ang buhay natin lahat. Magandang araw, Pilipinas, and welcome to another episode of Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. I'm Malix Baring. I'll be your host for today, and we have a very special guest for tonight. He is a lawyer, a dedicated public servant, and currently serving as the Vice Mayor of Cabuyao. As he prepares to run for mayor, we'll get to know more about his leadership, his vision, and plans for the city. Ladies and gentlemen, let's welcome ang kakampi ng mga Cabuyeños, Attorney Leaf Opinia. Magandang araw po at magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito po sa Diskurso. Magandang araw, Attorney. So let's just relax. This is just a conversation. Kwentuhan lang, Attorney. So we will get to know you more and we will just share your experiences. This is all about you and a little bit of me. So okay, simulan natin, Attorney, no? What inspired you to pursue a career in law and later in politics? Well, originally, hindi ko naman talaga planong mag-take ng law. Hindi rin ako papunta sa career in politics. I was a graduate of UP Los Baños, Agribusiness Management. So my career path was to be involved in business. Kasi sabi ko nga sa sarili ko noon, it's better to be in a business than to be employed. But may planong iba sa akin ng kapalaran kasi my father was also a city councilor at the time, back in the 80s. And then he became a vice mayor also in our then municipality of Cabuyao. So nung nag-graduate ako ng agribis sa UP, my dad told me na, sige, mag-take ka ng law kasi he was a frustrated lawyer. Hindi ko natupad yung pangarap ko kasi mahirap lang tayo nung araw, anak. Kaya sabi niya sa akin, ako, pagkakataon ko na ibahagi sa'yo na kung gusto mo, susuportahan kita. So, doon, kahit paano, nag-isip ako, gusto ko talaga mag-business na noon eh. Pero sabi ng tatay ko, sige, subukan ko, itry ko yung law. So, wala talaga siya sa career path ko, pero sinubukan ko siya. And na-appreciate ko na rin siya eventually. Kaya, sa law school kasi, kung hindi mo talaga siya gusto, hindi ka magtatagal eh. So, nung nandun ako, first year, na-appreciate ko na siya. So, dire-diretso ko na. At nag-decide na rin ako na, yun nga, ito na siguro talaga. Sabi nga ng tatay ko noon, pagka-graduate mo anak ng law at pagpasa mo sa bar, bahala ka na kung anong gagawin mo. Pero hindi pa rin pala, parang ang gusto talaga kasi niya, since he was also a public servant at that time, ginugulong pala niya ako for things na magiging involved sa paglilingkod sa tao. So yun nga, hindi pa nga po ako graduate ng law school. Fourth year law student pa lang po ako, pumasok na ako sa mundo ng politika. 2004, that was my first entrance in politics. I was running as a municipal councilor noon sa amin. At may pagmamalaki ko naman po sa pagmamahal ng mga kababayan ko. I was number 1 councilor at that time. So sabi ko nga, tingin ko, dito na siguro ako papunta. And then eventually, nag-take nga po ako ng bar noon. Pumasa naman ako nung succeeding year. So talagang nagamit ko na rin yung pagiging abogado ko sa paglilingkod natin sa gobyerno. So sa tingin mo, Attorney, so you have this legal background, no? Yeah. What do you think? Ano yung naging influence itong legal background mo sa governance na ginagawa mo? Malaki kasi isang advantage ng isang public servant is you are well-versed in the complexities of the law. Ang isang striking sa akin na constitutional provision patungkol sa mga public officers ay yung tungkol sa Article 11, yung accountability of public officers. Sabi doon, public office is a public trust. Di ba? Yung public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. So doon pa lang po, parang yun na yung whole package eh. Kung gusto mo maging isang mabuting public servant, yun na yung katangian eh. So sa akin, yun ang nag-strike talaga sa akin na nung napapasok ako sa gobyerno, tapos yun nga, nagamit ko yung pagiging abogado ko, yun ang naging panuntunan ko sa paglilingkod sa gobyerno. Responsibilidad, integridad, katapatan, at kagalingan sa paglilingkuran.
Thank you. Ang dami kong insights doon, attorney. You've mentioned kanina, I think one of the biggest influence dun sa legal background and also the Yes. service that you provided, no, was your father. Yes. So, is there anyone else pa na nag-influence dito sa pagiging leader mo? Nung nandun kasi ako sa mundo ng politika, kasi nasabi ko nga po sa iyo, my father was a councilor and then a vice mayor. Marami siyang mga mabubuti at magagaling na mga kapwa niya leaders nung panahon niya. At yun din yung mga hanggang ngayon kasama ko pa. Although may ilan doon na nag-pass na, pero dala-dala nila yung prinsipyo, pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit sa kapwa, and of course, pagkapananalig sa Panginoon. Kasi yun yung pivotal na katangian na nakikita ko na dapat meron ng isang leader. At yung mga tao na yon, yung mga konsehal na kasama ng tatay ko noon, yun din ang mga hanggang ngayon iniidolo ko kasi gusto kong ma-emulate ang mga examples nila noon. Gusto ko ring mapatunayan na kaya ko ding gampanan yung mga nagawa nila noon at kung challenge sa akin na higitan pa yon. And yes, yung inspiration ko din dyan is yung mga taong pinaglilingkuran ko. Kasi nakita ko yung fulfillment na nagagawa pagka nakakatulong ka at naibibigay mo sarili mo sa paglilingkod sa bayan. Na-mention mo na, attorney, no, meron kang influence outside your Yes, life. yes. Now, can you share with us yung pinaka-defining moment sa career mo dito sa iyong leadership? Ang naisip ko na defining moment was when I was campaigning back in 2004, 2011. Yun yung una ko pasok. Nag-house to house kami noon kasi sa probinsya, ang uso doon is yung house to house campaign, yung binabahay-bahay mo, you interact with them, you talk to them. And then there is a house na dinaanan ko sa isang barangay sa amin. Meron dong bata na namumutla na sa asthma. Hindi naman nila madala sa ospital kasi wala silang pera. So anong solusyon? Ang sabi sa akin ng tatay, kailangan lang daw nila ng nebulizer. Kasi para lang daw masustain yung ng bata. Ako naalala ko sa bahay kasi may mom was a nurse. Meron kami mga natatagong nebulizer doon na hindi naman namin ginagamit. So, kinuha ko yon. Hindi na ako nagpaalam sa parents ko. Dinala ko siya doon sa bahay. Tuwan-tuwa yung magulang niya. Kasi wala doon ni isang tao na kandidato na nagmalasakit ng ganun sa kanila. And it struck me kasi na ganun pala katindi yung pangangailangan ng mga pangkaraniwan natin tao na hindi natutugunan ng gobyerno. So that was a defining moment for me na parang pagbubutihan ko to, hindi lang bilang konsehal, kundi bilang lingkod bayan na ang dami pala mga problemang kaya mong matugunan sa maliit na paraan na kaya mo. Hindi ako bumili ng nebulizer noon. Tapos nung umuwi ako sa bahay, nahanap na ng nanay tatay ko yung nebulizer. ang sabi ko na ipamigay ko na. Ang tatay ko naman, tuwan-tuwa noon. Sabi niya, yan, halimbawa na yan na paglilingkod mo sa bayan. And I think hanggang ngayon, kasi 2004 pa yun eh. Ano na ngayon, 2025 pa, pero hindi ko siya nakalimutan. Kasi yung batang yon at yung pamilya ngayon, nagkaiba-iba man ng mayor, kasi mga kandidato mayor, ng mga succeeding na mga elections, nagkakaiba-iba kami ng sinusuportahan sa politika kasi kalimitan, hindi naman na lagi na susuportahan yung buong lineup. Pero never nila akong pinabayaan dahil doon sa nebulizer na yun. At malaki na yung bata. Di ba? Yun yung may pagmamalaki mo na pagka nakikita mo siya, naging bahagi ka nung paglaki ng batang yon na hindi na nila alam kung ano yung gagawin pero nabigyan mo sila ng pag-asa. At yun, tingin ko, walang katumbas na pera yon. Very inspiring yun, attorney, no? Parang looking back, sobrang laki ng impact niya. But I think that was also a definition of a challenge that you saw. Yeah. Unang-unang, mo pa lang, takbo, Oo, unang tama po salpukan ba? pa lang yun. Ngayon, attorney, parang nandun tayo sa challenge. That was the very first challenge that you think like, okay, you can solve it in your own little ways. Now, fast forward tayo, attorney. Ano yung sa tingin mo yung biggest challenge naman ang face ngayon ng Cabuyao City? Sa ngayon, ang nakikita kong challenge sa Cabuyao is yung crisis in good governance. I will respect the past local chief executive sa aming bayan kasi they did their share sa pag-exert ng effort na mapaganda ang buhay ng aming mga kababayan. Pero sa ngayon kasi yun ang nakikita kong diferensya na hindi natutugunan ng gobyerno yung tuwirang pangangailangan ng tao.
Yung frustration ko back in 2004, kaya ako patuloy na lumalaban, kaya patuloy ako naninindigan kasi hindi ko pa nakikita na natutugunan na siya. Imagine almost 21 years na yon. Pero hindi pa din natin talaga nadedirektang na-atake at nasosolve yung root of the problem. So there is something wrong with the leadership. Kaya sabi ko, yung issue on good governance, yung mabuting pamamahala, is the obligation of both sides, not only of the candidate but also of the voters, of the voting population. Kasi hindi ko pwedeng sisihin yung mga tao na bumoto ng mali kasi may mga variables sa eleksyon na minsan naman talaga, let's face the reality na minamanipulate yung mga kababayan natin. So ang mga tao naman, ang binoboto, yung mga tao nagmamanipulate. Pero we need to improve the system. We need to level up the political discourse. Dapat hindi lang tayo transactional. Meaning, pagkabigay ko sa iyo ng pera, iboboto mo ako, tapos na ang usapan natin. We need to transform not only the voters but also the leaders. At yun ang tingin kong kailangan natin gawin ngayon. Not only siguro in Cabuyao, pero sabi ko nga po, mahirap namang ambisyonin mo pang ayusin ang buong Pilipinas. Ang akin lang po is maayos ko lang po yung aming bayan sa Cabuyao. Ma-transform namin yung values at yung pag-uugali ng mga tao sa amin, lalo na ng mga politiko na kagaya ko. Malaki na yung ma-achieve po nating development. Magandang vision and goal yon, no, Attorney. So looking at it dun sa statement na na-mention mo, now, as a leader, how do you ensure yung accountability, ma-ensure na talagang yung mga nagsuserve as well together with you and you as a leader, and also yung transparency? Paano mo masisigurado ito? Naku, matagal ko nang pinopromote yan. In fact, kami yata yung mga unang LGU in the region para na nagkaroon ng freedom of information when it comes sa mga documentation. Of course, we have the right to regulate, but we do not have the right to withhold kasi the right to people to information is a constitutional right. Of course, the exception is national security, etc., di ba? Pero ang baseline kasi ng tiwala ng tao is kung nakikita nila kung ano yung mga ginagawa mo sa gobyerno. Di ba? Paano mo gagawin yon? Let them participate in the affairs of government. Yun din po yung isang pinaglalaban ko hanggang ngayon. Kasi marami pong mga legislations na pinapasa po sa amin, sa sanggunian, na hindi po dumadaan sa tamang deliberation, review, and yung interpellation. Kasi yun nga po yung sitwasyon ngayon, I do not have the majority of the city council. Di ba? Ang essence nga po ng democracy is check and balance. Di ba? Para nga maganda. Kung maganda yung suggestion, di ayunan mo. Kung hindi, bigyan mo ng suggestion, nabubuo yung magandang panukala hanggang sa pinakamagandang batas. Hindi po nangyayari ngayon yun sa amin. At ang gusto ko nga po early on, noon pa, na dapat lahat ng tao may boses. Kasi maaaring yung gusto namin, hindi pala yun ang kailangan ng tao eh. Maaaring yung kailangan nila, gusto lang sabihin sa'yo, pero sinasarado mo yung pintuan sa kanila. So let them participate in the affairs of government. Paano? Meron po tayong mga people's organizations. Di ba? Sectoral. Be it senior citizen, solo parents, di ba? PWD, TODA, HOA, PODA, teachers, etc., labor groups, etc. Let them participate in the affairs of government in terms of budgeting and funding. Kasi kung naririnig mo yung boses nila, natutugunan mo yung pangangailangan nila. Hindi yung gawa ka ng gawa ng batas, hindi mo na sila tinatanong, hindi wala nila kailangan yun. Diba? So it's a waste of money, waste of resources, na hindi naman talaga natutugunan yung problema. At doon pa lang po sa ugnayan na yon, you will secure accountability and transparency. Kasi nakikita na ng tao kung ano yung mga ginagawa mo at kasali sila sa pagpapasya kung paano natin gagawin yon. Attorney, balikan natin ang differing opinions kasi you already opened na mas involved ang tao and I believe current naman ang mangyayari yun, no? May iba't ibang opinion. Now, attorney, how do you handle public scrutiny and criticism? Alam mo, sabi ng tatay ko, kasi naging public servant din naman siya, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang nanunungkulan ay yung pilitin mong mapasaya ang lahat ng tao. Because it will never happen. Kasi mayroon talagang magkakaibang pananaw. Maaring yung gusto mo, talagang taliwas na sa kagustuhan niya. Ang guiding principle ko lang dito is, kung ito ba ay makabubuti sa mas nakararami. Di ba? Na yung gagawin ko bang aksyon will influence their lives, will improve their lives, pero at the same time, may tatamaan kang ibang sector. Pero as long as yung karamihan ay magtatamasa ng ginhawa at pagunlad sa gagawin mo, mas doon ako nakatutok. Now,
laging merong puna. Hindi naman nawawala yan. Hindi nga halos nalalayo sa showbiz ang politika eh. Edi how do I deal with it? Parang tatanggapin mo na mayroong differing opinions. Ako naman, may pagka kasi ako, engaging. So lalo ngayon sa age ng media, social media, I mean, mas madali kasi yung communication. Kasi lahat ng tao may komento. Lahat ng tao may boses. So pag may nakikita ako sa social media natin na pumupuna ng mga ginagawa ko or mayroong kritisismo sa ginagawa ko, ini-engage ko. Paano? Hindi ko siya binabastos. Of course, gusto kong marinig ang side mo. Pinapakinggan kita, magsasabi ako ng katwiran ko. In the end, ang paglabas ng bola, ang gusto kong maging agreement namin, imbitahin kita. Punta ka dito sa aking opisina. Pakikita ko sa iyo lahat ng mga katibayan ko sa sinasabi ko sa iyo. Kaya ang tawag po sa akin sa Kabuyaw, Mr. Resibo. Kasi always, in all my statements, there are always supporting documents. Hindi po ako nagpaparatang nang wala akong batayan. Kaya sabi ko sa sarili ko ay kung meron pa rin hindi matutuwa doon sa mga ginagawa ko, kung meron pa rin pupuna. And that's the reality of being in politics. And you have to understand na talagang mayroong magkakaibang pananaw. But in the end, yun nga po, kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi naman ako balat sibuyas eh. Naunawaan ko na po na lahat ng tao may masasabi talaga sa iyo. Wag lang siguro yung masyadong bastusan na. Diba? Ibang usapan 'yan. Pero when it comes to governance, when it comes to my duty as the lawyer, di ba? Yung mga ginagawa ko pang-araw-araw, I see to it na kung merong magpupuna, ay ini-engage ko 'yan hanggang sa maintindihan niya, yun pala ang ginagawa ni Vice. Ganun pala ang katuturan ng ginagawa ni Vice. So, unti-unti, kahit hindi kita kasagpi, nakukuha ko na ang kalooban mo. Kasi politika is multiplication and addition. Di ba? Kung hindi kita kasama noon, dahil pinupuna mo ako at marami kang batiko sa akin, papaliwanagan kita hanggang sa makasama kita. So, challenge po yun sa ating mga commenters. No, kidding lang, attorney. I-engage ko sila. Oo, attorney. So, anyway, attorney, dun sa it's good also that you're inviting them and then you show them, yung resibo. Gusto ko po yung, okay, I'll show you my receipt. Ngayon, what are the reforms naman that have you championed sa etong stay mo as Vice Mayor? Ang isa ko ding iniidolo dyan, yung si President Roman Magsaysay. Diba, sabi niya, those who have less in life should have more in law. So, bilang abogado, yun ang reforms na gusto kong ma-introduce. Dapat mas mataas ang kaalaman ng tao sa mga batas. Diba? Kasi, pag hindi mo kasi alam ang batas, madali kang maloko, madali kang mabudol, madali kang maisahan. Diba? So, kung mas maraming tao ang nakakaunawa kung ano yung karapatan mo sa ilalim ng batas, yan ang mga reforma talaga na matagal ko nang sinusulong. Paano ko siya ginagawa? Mas madalas po akong magkaroon ng legal advice. Yung notaryo, lagi ko namang ginagawa na po yan, free notary po sa mga kababayan ko. Pero pumupunta rin ako sa iba't ibang mga barangays. Nagpapaseminar po ako sa mga lupon, papaseminar ako sa mga barangay tanod, pati yung mga taong pangkaraniwan, yung mga asosasyon, I conduct seminars for legal knowledge. Kasi kalimitan sa amin po doon, ang pinakamadalas na problema is yung sa pagutang, yung pananakit, yung kalapatan sa bahay. So doon pa lang po, yung reforma na yun, na dapat alam mo ang batas na kahit hindi ka abogado, isi-share ko sa iyo, free. Kasi tungkulin mo din as tawag nga sa mga abogado, di ba? We are the priests in the temple of justice. Dapat maipaalam mo sa mga tao na ito yung mga karapatan mo. Huwag ka magpapabaya, pangalagaan mo. And of course, yung mga reforms naman outside of the legal spectrum, pinopromote ko din po yung scholarship sa mga estudyante. Diba? Gumagawa ako ng effort para mas maparami pa natin yung mga college students natin na nakapapag-aral ng libre. Tapos yung reforma naman po in terms of health, mapalad po ako na yung nakaraang kasama kong mayor, si Mayor Hecolea, was also an advocate for health reforms. So nagpatayo kami ng pinakamalaking ospital sa lalawigan ng Laguna, in Cabuyao City Hospital. Although nga medyo nagkaroon lang ng issues ngayon kasi hindi napapatakbo ng ayos, pero yung mga reforms na yon, naniniwala po ako na sa pagkakataon na may bibigay sa akin na maging pinuno ay marami tayong magagawa. Educational reform, yung legal knowledge, yung health reform na yan, tsaka yung pag-i-empower ng tao through giving them livelihood and employment. Yan ang mga paniniwala ko na dapat may full blast na. Although nasimulan ko na siya, pero talagang may limitation din talaga eh.
Nung konsehal ako, limitado resources mo. Ngayong vice mayor, ganun pa rin eh. So iba talaga pagka ikaw ang ama at may direksyon ka malinaw sa bayan mo, marami ka talaga magagawa. Na-mention nyo, nakukwento naman ninyo, attorney, no, yung mga nakakasama nyo from the past, the current, siguro kung ano man sa future. But if you will think about yourself as a leader, can you tell us what sets you apart with other leaders? I stand my ground. Ang aking pong tagline nung ako'y konsehal, hanggang ngayon dala-dala ko naman siya. Ang tagline ko, Attorney Leif Opina, abogado ng bayan, may matibay na paninindigan. Sabihin sa akin, walang gray area. It's either you are for the people or against the people. In terms of legislation. So, kaya ang tawag din sa akin minsan, ito nakaraang term, ang tawag sa akin ni Mayor Mel, matatag, yung former mayor. Kasi matatag din talaga ang paninindigan ko. When I believe in something, talagang I fight for it. Na pagka yung nakita kong maraming problema doon sa sektor na yan, talagang ipaglalaban ko na maiayos yung sektor mo. At gagawin ko lahat para magawa ko yan. At pinaparamdam ko yan sa mga kababayan ko. In fact, isang example lang po ng pagiging matatag. Yung may mga kababayan po ako na nakatira doon sa mga danger zones, yung mga riverside. Talagang mahirap ang buhay. Mahirap na nga ang buhay nila. Meron pang mga malalaking kapitalista doon na pinapaalis pa sila. So, di ba, ang aking idea doon, bago mo sila paalisin, edi tungkulin naman ng gobyerno. At ikaw, natulungan natin silang makalipat muna ng maayos sa tahanan. Ay, kukulong sila doon. So, yung mga taong gano'n na nakausap ko, na wala na silang pag-asa, pumunta sila sa akin. Ako naman, simple lang ang gagawin ko doon eh. Narinig ko yung problema. Nakikilala ko naman kung sino yung other side. I exert effort para mapagsama ko sila. Nag-request ako ng meeting. Kinakausap ko yung isa. Nagbubuo kami ng consensus. So, luckily naman ngayon, na-hold muna yung pagpapalis sa kanila until sa time na may ayos talaga natin yung paglilipatan nila. So, yun yung isang example na trying to bridge. Kasi ang gobyerno, yun naman talaga din ang papel eh. Apart from improving the lives of people, dapat kami din ang katulong ng mga tao in settling yung mga disputes, big or small, na maano natin. So, ako, sabi ko nga po sa inyo, basta nakatutok ako, nakafocus ako, tinatapos ko yan. Napapagod, pero hindi susuko, magpapahinga lang. Opo. Malaking bagay din yun, attorney. Yeah. So, dahil walang pahinga si attorney, no, posible, in one of the days or the upcoming election, kung kunyari man, andyan na, at ikaw ang magiging mayor ng Cabuyao. Ano po can you share with us, siguro top 3 priorities that you have? Top 3? Apo. Kagaya na sinabi ko sa iyo kanina, para kami si Andres Bonifacio ng Katipunan, KKK. Diba? Kalusugan, karunungan, kabuhayan. So, kung yun yung top 3 ko. Kasi, kalusugan, meron naman na tayong mga facilities na. Kailangan na nating iayos, kailangan na nating papondohan, kailangan na nating masuportahan. Kasi ang prinsipyo ko po, ang mga tao, hindi sila pupunta sa mga public hospitals kung may sapat silang kita para makapapunta sa private hospital. So, talaga ang takbuhan nila is yung mga public hospitals natin. We need to improve the healthcare system na controlled ng gobyerno. Paano po? Ilibre na natin yung doktor, ilibre na natin yung hospital nila, ilibre na natin yung gamot, ilibre na natin yung laboratory. Kaya bang gawin? Kaya po. Kasi in partnership with the DOH, with national agencies, we can do it. Kinabiliban po ang Cabuyao nung pandemic time kasi naitayo na po namin yung CCH, yung Cabuyao City Hospital nung pandemic. Kami lang po ang nagtanggap ng mga COVID patients na dinadialysis kasi hindi na siya tanggapin sa ibang lugar. Kami din po yung naging tawag doon yung isolation quarantine area na buo na kasi yung hospital so tumulong na lang kami. So ngayon, yun nga, gusto kong ibalik yung dating magandang intensyon ng pagpapatayo ng malaking hospital sa amin. Hindi mo na kailangan pumunta ng Batangas Regional, huwag ka na pumunta ng PGH, huwag ka na pumunta sa Maynila. Dito pag taga-Cabuyao ka, alagaan ka namin. So from elementary naman to college, dapat free education yan. Of course, free naman talaga ang elementary and high school sa public schools natin. Pero yung senior high school kasi dahil nagdagdag nga ng 11 at 12, di ba? So, yun ang kailangan natin tugunan pa. Yung CI Tech, Cabuyao Institute of Technology, tinayo namin yung nakaraang term namin yon. Pero itong mayor na ito ngayon, pinasarado niya. For reasons, siya lang ang tanongin natin. Kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit merong mayor na nagpapasarado ng eskwelahan na dapat siya ang nanguna sa pagpapatayo. Pero ang pangarap namin doon, mataas natin yung quality ng education sa Cabuyao.
sa elementary, sa high school, sa college, kasi we have a local university na pamantasan ng Kabuyao. Ang pangarap natin doon, nagawa naman namin dati, nakapag-top na kami, may top notchers na kami doon. Magaganda yung passing percentage ng mga estudyante namin doon. Mabigyan namin ng magandang kinabukasan. Isang magandang halimbawa doon, anak siya ng street sweeper. Nag-top siya sa board exam for teachers. So mula doon sa pagiging street sweeper ng magulang niya, naiahon niya sa hirap yung pamilya niya. At yun, nung walang kapantay na tulong yun. Di ba? So masuportahan natin sila. At pangarap ko pa magkaroon ng College of Medicine sa pamantasan namin ng Kabuyao and College of Law. Of course, being a lawyer, gusto ko magkaroon din ng mataas na pinag-aralan ng mga kababayan ko. And of course, livelihood and employment. Livelihood, kasi hindi naman lahat ng tao kaya mong tanggapin sa mga kumpanya. May certain qualifications yan. So kung hindi nyo kaya, at syempre may iba, medyo overage na, o edi bigyan namin kayo ng pondo sa kooperatiba, mag-create kayo ng businesses. Di ba? Doon naman sa schools, job matching ang tinatawag po namin doon. Kasi yun yung mismatch na nangyayari sa amin ngayon eh. Marami kaming kumpanya. Ang dami namin pong mga industries doon sa Kabuyao. Pero ang ina-hire nila from other jurisdictions, LGUs. Sabi ko, bakit? May mali. Ang problema pala, hindi na namamatch ng school namin yung pangangailangan ng industriya. So, dapat may close consultations ka with the industry. Partners mo sila sa economic development ng city mo eh. So, paano mo sila i-require na mag-hire ng mga tao mo kung di naman yun ang kailangan nila? So, ang dapat doon, nabibridge mo. Kaya nga po ginawa na nating member ng board, yung locators po namin doon, yung Science Park. Yung NEDA, yung TESDA, ginawa na namin member para nga po, ano po ang kailangan ninyo, yun ang ibibigay natin. So, in the field of education, health, and livelihood, tingin ko, yun po yung pinakamaganda. At yun yung kaya ko pong magawa pag nabigyan tayo ng pagkakataon po maglingkod sa mas mataas na posisyon. Well, exciting. Excited to hear that, Attorney. Very excited. So what are your plans or how do you plan to address naman? You've mentioned yung mga, you're already introducing yung job matching kasi may mga industries na, no? Yung rapid urbanization, infrastructure, and ito ang pinaka-problema sa Pilipinas, traffic congestion. Even sa Kabuyao, Attorney. Hindi na po exception talaga ang Kabuyao. So mapalad naman kami, developed city na po ang Kabuyao, pero tama ka, ang problem talaga is yung urbanization. Kasi yung industries, yung mga companies coming from Manila, talaga nagdi-diffuse sila papunta sa mga nearby provinces, including na dyan ang Kabuyao. So talagang ang kailangan natin dyan, additional road networks. Paramihin natin ang ating mga kalsada. Kasi hindi pwedeng yung mga existing na kalsada, palalaparan mo lang. Kasi kagaya sa amin po, may area kami na, yun nga, kinalulungkot ko pa, pinutol yung lahat ng puno sa tabi. Sabi ko, masyado naman ang ginawa dito. Kinontra ko po yun, pagputol ng puno. Almost 400 trees pinutol nila, iba-ibang klase. For road widening, ang problema po, sa magkabilang dulo ng aming street na yon, hindi naman kaya ng i-road widen eh. Sisikip talaga siya. So parang imbudo lang ang itsura niya. On both sides ha. So doon sa mahabang kalsada na yon, hindi naman yata masyado parang 5 kilometro lang, wala pa. Lumapad nga siya. Pero pagdating mo sa dulo, traffic ka rin. So ano yung dapat na solusyon? Additional road access kasi hindi naman lahat ng sasakyan papunta sa bayan. Yung iba diyan papunta sa isang barangay dito sa kabila, yung iba papunta din sa barangay dito sa kabila. Eh meron na pong plano yun eh. Noong nakaraan, lagi nakaraan ang binabanggit ko kasi it was our plan before na hindi po ginagawa ngayon ng aming mayor. Na sana kung yun ang sinunod niya, hindi na magkaka-traffic congestion kasi kung yung isang sasakyan pupunta pala dito mo padadaanin, doon din maiipit, tapos traffic din doon sa pupuntahan niya. Kung dinagdagan mo yung daan dito, partner naman po natin yung private sector eh. Kasi may mga residential and commercial developments kami in the area na ang condition namin sa kanila is to provide road access at no cost to the government. At pumayag naman sila eh, pero hindi po ginawa ng mayor ngayon yun. So ang sana, kung ginawa niya yung daan na yon, wala namang pong babayaran, papayagan lang niya mag-develop yung private na mga companies. Kasi sana hindi natin problema yung traffic. No, so, yun yung goal ko. Kasi itong kalsada na ito na pinagawa niya, gumastos pa ang gobyerno ng hundreds of millions of pesos na pwede namang wala na siyang cost, sana na-devote mo pa sa iba. At tingin ko po, dapat magkaroon ng disiplina talaga ang mga tao. Higpitan mo lang ang enforcement ng mga traffic rules and regulations mo. Di ba? Proper zoning. So, I need to review yung mga zoning ordinances namin ngayon sa city. Kung angkop ba at tama ba siya doon sa pangangailangan ng mga tao. At
magkakaroon na po tayo ng ng pag-hold ng mga mag-i-hold po muna natin ng mga residential developments kasi po masyado nang marami. Dapat po may balance between agriculture, industries, commercial, and residential. We have to be self-sustaining. Hindi mo pwedeng ubusin yung agrikultura mo. Kasi mapalad po kami, may yamang dagat po ang Kabuyao, may yamang lupa din kasi magkatabi lang po yung Laguna Lake tsaka yung mga palayan po namin doon. At meron po kaming special agricultural development zone na hindi pwedeng convert. Pinagbawal po namin yon na devoted lang talaga siya to agriculture. So dapat systematic din talaga yung pagpaplano mo at may ayos mo yung forma. Na huwag naman masasakripisyo yung urbanization pero may gentle balance between agriculture, nature, and yung development. Doon tayo, attorney, you're already mentioning the environment, yung mga development. Yes. Sustainability naman. Yes. The most crucial resource for Cabuyao is definitely the Laguna Bay. Yeah. So what do you think would be the environmental policies that you envision, of course, to ensure everything and its sustainability? So nauna ko na nga nabanggit, nalungkot ako doon sa pagpapuputol ng mga puno. Pero naandyan na yan, pinutol na nila. Wala na tayong magagawa. Pero how do we sustain yung agriculture and economic development in terms of fisheries and yung mga pananim po natin? They need the support of the city kasi po, yung aming pong 6 na barangay facing yung coastal ng Laguna Lake, meron po kami mga bantay-lawa doon, meron kami mga isda doon. At kulang po ang suporta sa kanila. So, okay naman, maganda pa naman yung yung paghuli nila doon sa dagat. Kaya lang po, medyo silted na rin siya. Kailangan talaga na magkatulong na yung national tsaka yung local. Yung dredging, para mas mapaayos pa natin. Although may project naman po ang national, yung Laguna Lakeshore Expressway, parang gano'n yung tawag nila, na road access, na magkakaroon ng separate na parang expressway doon sa Laguna Lake. Pero hindi pwede nating talikuran yung tungkulin natin sa mga magsasaka eh. Simple nga lang po ang kailangan nila, lambat lang eh. Hindi pa maibigay ng ayos. Di ba? Tapos suporta mo sa pondo para naman yung mga huli nila is pasigurado namang mabibili. Di ba? So dapat lang po talaga as basic as that, kailangan mo lang masuportahan yung mga mangingisda natin, bigyan mo ng bangka. Di ba? Tulungan kasi magkano lang po ba ang bangka? Di ba? May mga samahan naman po per barangay sa amin na makakatulong talaga. Tapos partner it with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para makapaglagay pa na mas maraming mga doon, yung mga fingerlings ng iba't ibang mga isda. Ang lagi po namin ginagawa doon, being a Rotary member, meron po kami tinatawag doon na Rotalapia. Every year we put tilapia fingerlings doon sa lake. So doon dagdag na na panghuli ng aming mga kababayan doon. Pero hindi pwedeng private lang ang asahan mo. Kasi once a year lang namin ginagawa yon. Dapat regular siya. So the government can fill that gap. So kung kailangan natin ng tulong, maglagay pa tayo ng mas marami pang isda dyan. Kaya lang, i-train din natin yung ating mga mangingisda na huwag mo nang hulihin. Kasi meron kami tinatawag po na arroyo. Narinig mo na yan? Arroyo. It's a small tilapia na hindi pa siya malaki pero hinuhuli ng mangingisda. So sinasabi namin sa kanila, hayaan nyo muna lumaki. Kasi mas malaki din nakikitain nyo pag yung mga isdang yan, ipinalaki nyo pa. Kaya lang yun nga, training, financial support, at yung mga anumang pangailangan nila sa pangingisda, dapat ma-provide mo sa kanila. Punta naman tayo dito sa agricultural side. Marami po mga magsasaka na gustong magsaka, kaya lang wala na pong sapat na irigasyon. Yung NIA Road namin, hindi na po ganun kalakas yung tubig noon, except pag umuulan. So, kailangan matulungan yung mga magsasaka para yung kanilang mga sakahan ma-irrigate. Ang problema lang po talaga dyan, marami ng mga kabataan ngayon na ayaw nang magsaka. Na mas gusto nila mag-call center, gusto nila yung ibang office na lang sila. So parang nangungunti na yung ating mga farmers. So ang kailangan po natin, dapat may transition. Dapat may trainings. At yun naman pong aming City Agriculture Office, so far is doing a good job para ma-train pa yung mga future ng mga farmers, yung ibang mga bata. Minimechanize na namin yung nila, kasi iba po matatanda na rin. Minimechanize na po namin yung kanilang pagsasaka. Yung mga malalaking dati, di ba, araro lang, kalabaw lang at yung yung tawag doon sa, o basta yung pang na yun, para ma-cultivate yung lupa. Ngayon, mechanized na. So doon pala po, nasusuportahan na natin siya. We need to sustain that momentum. Kasi meron po kaming farm area sa baba, tabi ng dagat. Meron din po kaming farm area sa may Barangay Kasile. Meron kami doon coffee industry. We have this Kapi Kabuyao na
patitikimin kita ng kape namin, masarap ang aming kape. So para ma-appreciate mo naman, yun yung minamarket talaga namin. Pero in that sense, supportado dapat lahat ng gobyerno, mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo ng mga magasakit mayang isda. Siguro, attorney, no, iniisip ko kasi yung undergrad niyo rin is Agribusiness, agribusiness, right? yes. So talagang yung Oo. passion niyo, nararamdaman ko pagka-agribusiness plus law. Yeah. So parang sa tingin ko naman, perfect combination while you're discussing. So ang dami naming nakukuha na ideas and concepts and plans. If you could accomplish one major project, can you share it with us Yes. and why? Doon sa mga sinabi ko tungkol sa health, sa education, at sa livelihood, mas gusto kong pagyamanin talaga ang kabuhayan ng mga kababayan natin. Ang goal natin is for Cabuyao to become an entrepreneurial city na yung lahat halos, if not all, ng aming mga kababayan ay negosyante, naghahanap buhay, self-sustaining. So ang sistema kasi dapat ng pagtulong, hindi lang dole out. Kasi di ba ang nananaig ngayon, ayuda mentality ngayon eh. Well, hindi natin masisisi kasi post-pandemic tayo. Galing tayo sa pinakamamabigat na krisis ng pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan. So, ang utang ng tao, tulong. Pero hindi tayo dapat nag-settle doon. Dapat, bukod sa dole-out, meron din tayong empowerment. So, ang idea ko po lagi dyan, for us to become an entrepreneurial city, not only yung big businesses ang supportahan mo mo rin ang small businesses. Paano po? May mga magaling manahe sa amin. May mga magaling magluto. May mga ibang skilled workers na meron kami. So, itong aming mga malalaking industriya, nagpapagawa ng uniforme yan. Di ba? Marami kami manahe, buo kayo ng kooperatiba. Bigyan ko kayo ng makina, manahi kayo. At ito namang industriya, hindi kayo pwedeng pumunta at kumuha ng ibang supplier na hindi muna nyo na kinukuha itong amin. Umiikot ng pera sa loob ng Cabuyao. Nagkakahanap buhay ang tao, nakukuha ng kumpanya ang kailangan nila, at kumikita namang, at bumabalik yung puhunan. Ganon din po sa mga magluluto. Kasi iba po mga canteen concessionary po namin doon sa mga locators namin, mga taibang lugar din. Marami kami mga magagaling magluto dito, kami muna. So, di ba? Yung maliliit na negosyante, ang problema lagi po nila, we have the expertise, we don't have the money. Pabigyan ko kayo ng puhunan. Wala kami pagbentahan, bigyan ko rin kayo ng market. So yung malalaking industriya, kayo mga malaking industriya, salamat po. Nabibigay kayo ng malaking buwis sa amin, pero tulungan niyo po mamamayan namin. Iikot siya. Kikita ang tao, gaganda ang buhay ng tao. Eventually, magiging strong ang aming ekonomiya na lahat sana ng mga mamamayan doon may matibay na hanap buhay, may maayos na trabaho, kumikita ang tao, ang ganda ng economic activity, maging entrepreneurial city po ang aming lungsod. Ba't ko gusto mangyari yun? Kasi ayoko po yung sistema na kung sino lang ang mayaman, yun lang ang nananalo sa eleksyon. Dapat kahit hindi ka mayaman, basta magaling ka at may puso ka sa tao, dapat may karapatan ka ring magtagumpay sa politika. Darating ang time, pag ang tao mayaman o maganda buhay, kahit bigyan mo ng pera yan, hindi po tatanggap yan. Kasi tanggapin ko man o hindi, ang perang ibibigay mo, maganda ang buhay ko, maulad ang buhay ko. Salamat gobyerno, napaganda mo yung buhay ko, pero hindi ko utang sa iyo. At wala akong utang sa iyo para iboto kita. So, dahil maganda ang buhay mo, may sarili kang pag-iisip, maboboto mo yung talagang mga karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. That is my goal. Napaka-workaholic mo, attorney. Sinusundan ko, the kabuhayan is definitely, I That think, is my number hindi lang one, ako. yes. Sa buong Pilipinas, no, napaka-importante po yung jobs. But, focus naman tayo sa sayo, sa sarili mo. Kapag hindi ka nag-work, attorney, can you share with us anong ginagawa mo sa free time? May free time ka pa ba, attorney? Pagka uwi na ako sa bahay, matutulog na lang ako eh. Pero I see to it that I have time for my son. I have time for my wife. Pagka uwi ko sa bahay, sa dami nang napasok sa utak mo, sa dami nang gusto mong gawin, hindi ako nakakatulog kagad. Ang pang-relax ko, nanonood ako ng TV. Nanonood ako ng Netflix, nanonood ako ng mga Disney, HBO. Minsan inaabot ako ng alauna, alas 2, doon lang ako nakakatulog. Kasi sa dami ng mga gusto mong ma-process na information. Pero yung TV relaxes me. Tapos yung pagka walang pasok yung anak ko, ayun, inayaya ako maglaro nung yung mga games niya sa internet. Di ko naman naiintindihan, pero ang lagi namin ginalaro, yung Super Mario ba yun? Yung Mario Kart, basta gano'n, hindi ko na alam. Basta nag-join lang, bonding time na rin namin siya. And it recharges me.
na pagkasama ko yung pamilya ko, na after lahat ng noise, ng gulo, ng politika, uuwi ka sa bahay mo ng andun yung ang asawa at anak mo. But my only frustration, dun nga, dahil nga sa masyado kang nagtatrabaho, uuwi ako ng gabi, tulog na yung anak ko. Alis ako ng maaga, tulog pa rin yung anak ko. So yun lang ang nakakalungkot sa akin na sana maintindihan naman eventually ng anak ko kung bakit ko ito ginagawa. Ito naman ay para din sa kanya. Anong role, attorney, ng iyong family sa pagiging public servant mo? Yun ang ko. Yun ang, kumbaga, yun ang moral compass ko. Sila yung parang, di ba, yung tawag doon sa pagbarko, yung may ilaw, lighthouse pa tawag doon. Sila yung nagbibigay ng dahilan kung bakit ako nagsisikap sa buhay. Sila yung dahilan kung bakit ko gusto kong patunayan sa anak ko na hindi lang yung buhay namin pamilya ang pinapaganda ko. Gusto ko rin pagandahin ang buhay ng mga kababayan ko. How do you define, attorney, ang work-life balance? Sa ngayon, ang hirap, hindi ko siya nababalance halos. Maybe because it's time for me to prove to the people na I am deserving of their trust and confidence. Kaya medyo double time po ako sa pagpapakilala. Plus the fact na ako lang po ang nanalo sa partido ko. Wala akong ibang kapaltido na nakapwesto. Mayor at konsehal, lahat nasa kabilang partido. So talagang napaka-challenging ng work-life balance ko. Lahat kalaban ko yun. Pero ang katwiran ko naman, paglabas ko naman ng munisipyo, I am pursuing yung kagustuhan ng tao, yung ina-expect sa akin ng tao. Mapagmamalaki ko sa kanila na at the end of the day, ang pinaglalaban ko ay yung karapatan nila at yung dapat na matinong gobyernong dapat tinatanggap nila. So kaya nagsasolo ako dun sa loob ng gobyerno, paglabas ko naman, marami naman akong kakampi ng mga kababayan ko. At dahil para to sa kababayan, attorney, ano naman ang something na magugulat sila tungkol sa'yo? Yun yung contrast ko minsan na akala ng tao, extrovert ako. Pero pag uwi ko sa bahay, pagkasama ko na yung asawa at anak ko, parang hindi ko malaman kung introvert eh. Siguro ambivert ako. Kasi hindi naman ako sobrang extrovert eh. Hindi naman ako introvert. Parang siguro pagtapos na yung trabaho ko, binavalue ko na yung time ko alone with my family. Na ako na nga minsan na nahihiya pag may nakaka-recognize sa akin sa labas na, oh, Vice, gumagala kami ng mag-ina ko. Ako na nahihiya eh. Sabi ko, nakakahiya naman na babati. Yung anak ko naman, natutuwa. Sabi, hindi kilala mo yun. Sabi ko, minsan oo, minsan hindi, anak. Pero tingin ko naman, pag binabati nila ako, may nagagawa akong mabuti sa kanila. Kasi kung wala akong nagagawa mabuti, baka minumura na ako noon, hindi pa ako babatiin. Pero yun nga, yun ang tingin ko na baka hindi nila alam. Siguro, siyempre, pagkakaharap ko na yung mga tao, talagang ibinibigay ko na yung best ko. Pero hindi nila alam, talagang napakamahiyain ko pa rin. Meron bang ganun? Di ba? Meron pa mahiyaing makapalang mukha? Ikaw pa lang siguro, attorney. Given sa attorney, no naman. Sabi mo naman na yun. So, dun sa mga decisions na ginagawa mo as a leader, ano yung sa tingin mo pong personal values na nagdadrive sa'yo for that? I pray over it. Pinagdarasal ko muna. Hindi ako naggagawa ng desisyon ng galit ako or masaya ako. Kasi clouded ang judgment mo pagka galit ka eh. You make hasty decisions when you're angry. And minsan, nagiging reckless ka rin pagka sobra ka namang saya. And also, I consult my parents, I consult my friends, my team. Kasi hindi naman porke ako yung vice mayor eh. Ako na lang lahat ang masusunod. I value their opinions. So, yan. Pagkatapos ko magdasal, tapos medyo alanganin pa rin ako dun sa decision ko. Nagko-consult ako sa mga kaibigan ko. Yung alam ko nagmamalasakit. Kasi baka yung natanungan mo, wala pa nang pakialam sa'yo, eh, ilubog ka pa sa kumunoy. Pero mapalad po ako na marami akong mga kaibigan, kapamilya na nagmamalasakit sa akin. And I value their opinions. At yun nga, kagaya nga ng binabanggit ko sa inyo kanina, participative governance kasi ang pinopromote ko. So parang ganoon na rin ang decision making ko. Binavalue ko lahat, kinukuha ko lahat yung inputs, ina-assess ko yan. At the end of the day, yun ang magiging basis ko ng decision. And may pagmamalaki ko, so far, I'm doing good. Magaganda naman ang mga binubunga ng mga decisions ko. Kasi bahagi naman lahat ng mga kasama ko sa mga pagpapasya ko.
overall dyan sa lahat na yan, attorney, definitely may challenges kang na overcome as well or na-face. Yeah. Pero despite everything, what keeps you motivated? Pagmamahal talaga sa bayan eh. Di ba, meron ng kasabihan yung mga tao na pagka nasa gobyerno ka, parang yung gobyerno, yung paglilingkod sa bayan, parang pangalawang asawa mo na eh. At nag-adjust talaga dun yung wife ko, doon sa ganong approach. Pero, yun nga, mahalaga sa akin yung ginagawa ko, motivated, masaya ako. At yung sense of fulfillment na nakakatulong ka, na kahit marinig mo lang salamat, ayos ka na eh. Hindi mo naman kailangan bayaran ka sa ginagawa mo. In fact, pati doon sa legal practice ko, may mga natutulungan ako na ipapanalo akong kaso. Ang bayad sa akin, itlog na pula. Native na manok. Hindi tinola yun. Masarap yun. Papaya. mga pagkain na sabi ko, na hindi mahalaga sa akin ang babayad nyo. Pero masaya ako na nakakatanggap ako ng gano'n. Kasi yun lang ang kaya nilang ibayad eh. Kasi wala nga talaga silang pera. Pero tutulungan mo sila. Yun ang talagang pinakamalaking motivation ko. Plus, yung sa anak ko, nasabi ko din kanina na itong ginagawa ko, alam ko makikita ba ng araw ng anak ko na magandang halimbawa ako sa kanya at may pagmalaki niya ako bilang tatay niya. Iling ko ulit, ibalikan natin ng onti pala, attorney, si work-life balance. No? Similar lang naman ang question, pero let's be specific. Yeah. Dun sa inyong pagbabalanse ng buhay at trabaho, now, how do you balance yung mga personal commitments nyo at saka yung mga responsibilities na na-mention nyo sa amin? Yun nga eh. Parang minsan matatawa na lang kaming dalawang mag-asawa. Kasi siya ang nag-a-ask ng appointment sa akin. Minsan tinokontak pa niya yung secretary ko sa office. Sasabihin niya, si Leif ba pwede ng gatong araw? Pwede ba ng gatong oras? Kasi alam niya na pagka meron ng time doon, may hirapan na akong bigyan siya ng time. Pero yun nga, nag-agree kami a few years back lang na pagka merong tatamaan na schedule na importante, na personal, family, or whatever, ang pakiusap sa akin, baka pwedeng makancel ko naman yung work-related kasi ang work will always be there. Yeah. Diba? Pero yung occasions, yung mga engagement sa pamilya, especially yung mga activities po ng anak ko sa school, hindi naman laging meron yan eh. Kasi lumalaki mabata, mabibilis pa minsan. Maliit pa, pero pag tingin mo, malalaki na pala. So, doon kami nag-agree po ng wife ko na in terms of personal affairs, sa amin sa bahay, sa pamilya, yun naman ang ginagawa ko, na pinaprioritize ko siya. Tapos sinasabi ko lang doon sa mga kasama ko, kasi minsan nga, yan, binabalanse rin nila yung time ko, kasi alam nga nilang gano'n yung approach ko. Bago din nila i-block yung isang schedule ko, tinatanong nila kung meron daw schedule sa wife ko. So, at least doon, nagkakaroon na kami ng magandang parang reconciliation. job matching, Nagre-reconcile na, yes. Ang ganda nung style nyo, attorney. Kasi sobrang busy talaga. Opo. If you're really serving the public, I think it will really take much of your time. But I adore you on how you schedule and take that commitment as well. Attorney, if you have a message for your fellow Kabuyeños, can you give us that message? Opo. Siyempre sa mga kababayan ko, isa lang talaga yung dahilan ko kung bakit ako narito. Mahal ko ang bayan, mahal ko kayong mga kababayan ko, at gagawin ko lahat in my power and capacity para mapaganda ang buhay natin lahat. Pangalawa, maraming salamat. Dahil hindi po lahat ng mga tao ay nabibigyan ng pagkakataong maglingkod sa gobyerno. Ako po naglingkod sa inyo 4 terms na konsihal. Hindi po lahat nabibigyan ng chance na maglingkod bilang konsihal, legislator ng lokal na pamahalaan. Pero binigay niyo po sa akin. Hindi rin po lahat nabibigyan ng pagkakataon na maging vice mayor. Isa lang po ang vice mayor sa isang bayan, pero pinagkatiwala niyo po sa akin. Sa pagmamahal at tulong at suporta niyo, yun ang inspirasyon ko palagi kung bakit ko pinagbubuti itong ginagawa ko. At pangatlo, yung patuloy na panata na gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko palagi sa inyo na bawat isang boto ay pinahahalagahan ko. At sisiguraduhin ko sa inyo na pag nabigyan tayo ng pagkakataong mas papalawig pa ang paglilingkuran, ay susulitin ko po yan at pagagandahin ko ang buhay ng lahat ng ating mga kababayan. Magdasal lang po tayo. Lahat naman tayo nasa kamay ng Panginoon. Lahat tayo ay nasa plano ng Panginoon. At kung ano man po yung plano niya sa kabuyaw, alam ko yun ay nasa mabuti. At yung nangyayari sa atin ngayon,
Yan po ay kabanata lamang po sa makulay na kasaysayan ng ating pong bayan. So, hindi pa to ang katapusan. Kung may mga kabiguan, ay naniniwala akong meron din pong tagumpay. Basta magsama-sama lang po tayo at magtulong-tulong. Walang magmamahal po sa ating bayan kundi po tayo. Attorney, are you ready? Dahil nakapagbigay ka na ng message, magka-relax tayo ng onte. Para tayong Okay, let's go. sa show. Alright. Very fast talk. Okay. Just say the first word that comes into your mind. Let's Yes. start. Let's try. Okay. Attorney, early bird or night owl? Night owl. Paborito mong ulam? Sinigang na salmon. Pangarap mong mapuntahan na bansa? Israel, Holy Land. What's your guilty pleasure? Kumain ng chocolate tsaka chips. One word to describe yourself. Matatag. One word to describe your city. Maunlad. Makasaysayan. Ano ba? One word law na lang. you wish every Filipino knew. Na ang boto ay sagrado at walang ibang makakaalam ng boto mo kundi ikaw at ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Complete the sentence. Takot ako na blank. Takot ako na mahusgahan ng kasaysayan na hindi ko pinaglaban ng aking bayan. If you could have a dinner with anyone dead or alive, who would it be? Si Abraham Lincoln. Complete the sentence. Ako ang susunod na mayor ng Kabuyao dahil. Dahil meron akong puso at meron akong isip para sa ikaulad ng aking bayan. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat sa iyong time. At dyan nagtatapos ang ating makabuluhang diskurso kasama si Attorney Leaf Opinia na pag-usapan natin ang kanyang karanasan, ang kanyang mga visions, ang kanyang mga plans para sa Kabuyao. Nasa ating mga kamay ang mga kinabukasan ng ating bayan, kaya't maging mapanuri at aktibong kabahagi sa darating na halalan. Thank you everyone for tuning in to Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. Hanggang sa susunod na episode, muli ako po si Malex Baring. See you next week para sa dagdag pang makabuluhang usapan patungkol sa ating bayan.